Dito na kami ni Juan naglalakad. Natatawa ako guys kasi akala ko may isda doon. Nung dumating na kami ni Johan, wala. Meron nga sila yung gusto ko na isda na muti na guys. Puting-puti na yung mata. Wala na dugo yung isda. Kaya hindi ko binili. Tapos ayan, konting lakad kami ni Johan. Tapos pumunta kami dito. Nag-drop by kami sa Big Mart. Namili ako oh. Ayan oh. Namili ako. Yan yung bag natin, shopping bag natin. From Ate Japan, eco-friendly bag ang ating ginagamit. So, pakita ko na lang sa inyo kung ano yung nabili ko instead of isda. Tsaka yan si Juan, oh. Lakad din. And 12 o'clock na. So, doon na lang ako mamili ng gulay sa amin. Paunahin ko lang na uwi si Juan. Ayan, sabi niya, mama, ako na naman yung magdala. Mamaya, ikaw na naman doon. Alam niyo guys, natatawa ako kasi yung mga plano ko bilhin, hindi ko nabili. Napabili kami ng mga yogurt. Yung mga gusto niya, ang nabili ko. Okay lang yun. Tapos bumili kami ng ice cream. Kasi si Johan baliktad. Kung saan pa yung winter, gusto niya lahat malamig. Yung iniinom niya, kinakain niya malamig. Iwan ko baliktad ang kanyang katawan. Ako naman pag malamig, gusto ko mainit ang lahat. Mainit, inumin ko. Oh. Ngayon, dito na kami guys. Malapit na to sa amin. Mag-shortcut na naman. Yung shortcut na longkat. Dali anak, here in the ano. Maalikabok guys. Kahit ganito yung daan, pero alikabok ba? Kasi may mga driver talaga na akala nila nag-ano sila, nagsaka ano sila sa racetrack sila. What? Some drivers know how they are driving here. Guys, andito na ako. Galing ako sa labas. Kasi nga pinauna ako dito si Johan. Kako kasi bibili ako ng mga gulay. Eh kasi alas 12 pa lang dito guys. And nagkakainan pa lahat. So sarado yung mga bibilhan ko ng gulay. Ngayon guys, ito yung pinamili namin yan. Bumili kami ng ice cream. Bumili kami ng cranberry juice. Ito yung mga pinamili ko guys. Yung mga gusto ni Johan. Tapos ito bumili ako. Yung sabon namin. And bumili ako strawberry niya. Ang snack yun talaga ang nabili ko. And bumili ako ng ito guys. Kasi maglalaswa ako. Ayan, laswa sa amin ng tawag. Lagyan ako ng hipon. And kagabi na nagluto ako paan ng manok. So yan yung aking uulamin. And maglalaswa ako hanggang gabi na yan. Antayin ko na lang total kami lang naman dito. And kumain kami ni Juan. Kanina breakfast namin siopaw at nag-smoothie kami na banana shake. So yun ang breakfast namin ni Juan. Mabuti pa yun guys. Pag ganun yung iniinom ko tuwing umaga. Hindi pa sumasama yung sikmura ko. Mga black tea nila dito at kape. Ay sumasama talaga guys yung sikmura ko. So kaya yun sabi ko kayo. Every morning yan ang gagawin ko. Mag-smoothie ako. Tapos yung snacks ko naman pagtanghali is nag-green tea ako na Japanese tea. Tapos yun kung anong sandwich magagawa ko. So ayun guys at magsaing muna ako para makakain kami ni Johan. Kasi late na rin kami nag-breakfast. Kasi late na nga ako nagising. So balikan ko kayo guys ha. At madali lang naman yung laswa. Ituto ko muna yung aking green salad. Green salad. Guys, dito kami ni Johan. Kain kami dito kay kuya kasi namili ako guys oh, tingnan niyo. Bumili ako 100 rupees lang yan. Tapos ito, nakabili na ako manok. Lagi 1 kilo yan yung boneless at saka yung pangluto na curry ko. So binalot ko yan double sa loob. Yan, may bagyan na separate yung manok at plastic. So nag-order kami ni Johan dahil late na ako natapos kalinis sa bahay. Kaya sabi ko kay Johan, kain na lang tayo sa labas kasi grabe guys, ang plano ko nga sana na magluto ako ng paksiw. Wala kasi isda doon. Namuti na talaga yung mga isda nila doon guys. Kaya sabi ko yan, bili na lang tayo doon. So namili na lang kami doon. Bumili ako ng hipon. Diba pinakita ko sa inyo at kung ano yung mga pinamili na. Ngayon, pagtingin ko sa oras guys, mag-aalauna na. So yun, sabi ko yo, tara yo, mag-ano tayo yo. Kain tayo doon ng fried rice, chicken fried rice. Kaya antayin na lang namin after namin kumain dito. Hindi pa kami nakakain ng kanin ni Juan kasi nga yung breakfast namin siopaw at nag-smoothie kami, diba? Yan oh, bagong ligo. Yan, naligo siya. Ayun guys, tikman natin itong orange na to. Binili ko, kaliliit nito. Binili ko kay Bay. 100 rupees.
So, wala pa yung tagaluto ni Kuya. Anak, I think we don't have tissue, anak. I think mayroon pala kami tissue. Wala lang sana may kakain. Na, ano guys, may naninigarilyo dito. Alam ni Kuya, ayaw ko yung may naninigarilyo. Pero wala man tayo magawa. Kailangan magpatayo ako sarili kung kainan dito. Kaya magtiis ka. Tingnan natin ito muna. Ito yung banding namin ni Yuhan. Anak ko, try this one. Gusto rin ni Yuhan orange, guys. No. Try na anak mo na. While we are waiting. Pag tuwing Sabado pala, ano sila nagbubukas ni Kuya. Sabi niya sa akin, 2 p.m. Matamis. Maraming kumakain dito. Tsaka gusto namin dito kasi alam ni Kuya yung mga taste namin. Ayaw namin ng maanghang. Kain muna kami dito. Umaya ulit. Yun na guys, pauwi na kami ni Yuhan. Go na anak. Si Yuhan yung taga-bitbit ko today. Grabe yung banding namin ni Yuhan guys. Oh, puro yan gulay. Buti si Didi, hindi niya yan tinignan. Nakita niya ako. Baby anak. You carry this half. Sandali anak, hindi. Kiri anak, you are strong. Mom, how? Put there ano. Hindi daw kaya niyo kasi nga mabigat nga talaga ito guys. Sandali. Buti na lang malaking tulong itong bag ni Ate Japan. Matibay. Ayan. Anak, you carry also? You are not carrying, ha? What? You carry? Wah, is itong anak ko, oh. Sabi niya, Mama, you help me. So, ito guys, ang pinamili ko. Yuhan. So, ito guys, ang pinamili ko. Ano na to? Good. Para hindi na tayo labas-labas. Yung sag naman, kung gusto naming makain, bili lang ako fresh. You carry na, very near our house. You carry na. Dalian na. Be careful with the bag. Lakat na, dalian na. Grabe talaga yung banding namin ni Yuhan guys today guys. Ayan, alam nyo kasi kailangan maturuan ko yung anak ko kasi malaki na siya. Be a man anak, be a man. Kaya lagi ko siyang sinasabihan, anak, lalaki ka anak, you have to be strong. Sayang yung malaki kang bata tapos ano, hindi mo kayang magbuhat ng mga ganyan. Ang mga bata dito sa Nepal ay talagang, Diyos ko, ang lalakas. Nagbubuhat ng mga sako-sakong ano. Kaya yung anak ko gusto ko rin yan. Oh. Hurry up! Oh, ito ano ho. Yung manok natin, the chicken there. Dalian na. Busog na yan eh. Tatawa ako guys kasi ganito yung naging ending ng aking laswa at ng aking paksiw. Grabe yung kain namin yun. You put it here anak and close the... At tapos kain, ano na inantok. Mag-unboxing ako guys. Kung ano yung mga pinamili natin, no? Worth, ano guys? How much we buy total? So, sadali mo na guys, buksan ko muna ito. See you na lang sa taas. Mabigat nga naman talaga yan guys. Puro gulay eh. Thank you anak! Wow! Ay dito oh, here. Unboxing si mama. Yan yung isang bag ko guys oh. Sabi ko kasi kay Yuhan, anak, ayoko na madumihan yung kusina natin. Anak kasi malinis na. Dito anak. Ay, grabe yung naging ending ng ating anak. Ay, careful na. Okay, thank you. Ay, ito binilahan ko rin siya ng strawberry. Ayan. Ah, yeah. You do unboxing again, na. Sandali muna guys. Ito yung kanina mga pinamili ko. Ayan, para kayuhan yan lahat. Oh. Tapos yan, puro gulay yan. Sandali muna. Okay guys, nagre-refill ako ng aming tubig. Dahil nga hindi ko yan napaandar nung kahapon at today. So, nag-refill ako sa aming tangke. Chinek ko sa taas, okay. May tubig kasi nga nagre-refill ako every 5 o'clock. Ito na guys yung mga pinamili ko. Para hindi na tayo maglabas-labas. Kanina pinakita ko sa inyo, ito yung nabili ko yung mga orange. Tamis yan, binili ko kay Bay. Bumili na ako kasi para hindi na ako maglabas-labas. Yan. Kasi dito ba guys, parang hindi uso na mag-i-stock ng mga gulay talaga na marami, no? Kasi parang sanay sila na kada luto, bili, kada luto, bili. So ayun,
Sinabihan ako ni ate, bumili ka ng isang bilihan, hindi ka na maglabas-labas. Kaya sabi ko, nga no. Pero kasi, may stocks talaga kami, like kagaya niyan, mga patatas. Yung patatas ko, ubos na, bumili ako. 1.5 kilo ito. So, ayan, bumili tayo. Total na bili ko lahat ng mga gulay na ito, guys, is 600 rupees siya. So, bumili ako ng talong. Kasi minsan, hindi ko naman alam kung ano yung aking lulutuin, yung kung ano ang magiging ulam. Yung kalabasa, bumili ako sure kasi kung gusto ko man maglaso dahil nga may hipon ako, at least hindi na ako lalabas bukas, diba? Meron na ako. Di kaya magluto ako ng Nepali na style na linutik ulit na may patatas. Then, bumili ako ng bawang. Yan. Bumili ako 5 piraso. Para makita nyo guys. Ayan o, bumili ako 5 piraso. Basta nasa 600 lahat ito. Babalutin ko ito. Hindi ko na ito kukunin yung iba sa plastic. Kasi ganito ko rin ilalagay sa ref namin. And bumili ako ng broccoli. Ayan o. Yung broccoli. Teka lang. Ayan yung broccoli, 100 rupees ang kanyang per kilo. O, 100 per kilo ito. Ganito yung itsura ng broccoli dito. Yung ano guys, yung cauliflower, hindi kami masyado. Kasi mag-ano yun guys, madali kang magkagas sa cauliflower. Hindi siya maganda pag lagi kayo nag-uulam ng ganun. Gulay nga, pero bira ako magluto ng mga cauliflower guys. Kasi nga, parang malakas siya sa gas sa tiyan. O cucumber, nasa 150 ito. Medyo mahal yung cucumber this time. And yung zucchini, ayan, bumili ako. So at least may uulamin na kami for whole week. Alam ko na kung ano yung uulamin the next day. Hindi na ako bili-bili. Tsaka this time, hindi na ako masyadong magluluto na talaga. Kasi kami lang naman dito at depende rin sa mood ko. Bumili ako ng simi. Ayan. Diba nakadami akong ulam na bili this time. And yung manok na nabili ko, bumili na ako ng boneless. 1 kilo ito. And bumili ako ng 1 kilo na manok. Ito lang. Tama yung advice ni ate. Baka kasi nag-i-stock lang ako sa mga sibuyas. Kasi pag may mga minsan, hindi ko alam kung ano kasi lulutuin. Kagaya itong manok na binili ko na 1 kilo, then hatiin ko ito. Oh. Diba yung isda sana, bibili ako kanina kung mayroon 3 piraso. Ang ganda nito oh, ng bag ni ate. Mag-iinom muna ako green tea after nito guys para makadigest yung ating kinain ba. Ayusin ko lang itong mga plastic na naya. At ito ipagbabalot ko. So ito yung mga pinamili ko guys. 600 rupees yan sila lahat. Itong manok ko, 765 ang total. Yan yung sa grocery ko kanina. Medyo mahal yung kanina sa grocery ko dahil nakabili na kami ng ice cream ni Johan na paborito niya. Ito yung ice cream na binili ko para kay Johan. Pero syempre may limit yan guys. Kaya ko tinali yan. Kasi alam niyo yun kung kailan lang siya pwedeng kumain ng ice cream. At kung talagang gusto niya, binibigay ko naman sa kanya. Pero syempre, minomonitor ko kasi paghayaan ko siya guys, paborito niya talaga ang ice cream. Ay, mauubos talaga. Alam niyo naman bata, diba? At syempre ako nakain din ako guys dahil paborito ko ang ice cream. So ayan guys, oh. Masarap ito guys. Mahal lang siya pero masarap siya. Kaya ito nabili ko. And ito, bago ulit ni Ate Japan. Tinatago ko talaga yan. Dahil yan ang mga ginagamit ko pag nag-mili-mili tayo. Ayan, yung cranberry ni Johan. O, yung may stock lang mga bata ba guys, na kung gusto nyo kumain, ang 1 piraso nito. Ayan. And, Haribo. Yan. Yan yung mga kinuha na kanina. Kasi sabi ko, kuha ka dyan pag gusto mo. Yan ito. Ay, yung sabon. Nakalimutan namin ni Johan. Yan pa yung number 1. Niremind nga niya ako kanina and isang Oreo. Yan. Niremind na niya ako kanina. Sabi niya, Mama, yung
sabong panglaba. Kaso lang, yung sabon na panlaba doon na nandun, wala yung ginagamit ko talaga kasi itong ginagamit ko, super ang pangalan nito eh. Hindi ako nagkaka-allergy sa kamay guys kasi may ano ako guys, may history ako ng eczema. Eczema talaga ang sakit ko guys sa aking mga kamay guys. Sa kamay lang, wala sa mga mukha. Kaya ingat ako sa mga sabon ito na ginagamit ko. Kaya ayun guys, ang ginagamit ko. Yan, yung super, hindi ako nagkaka-allergy. Kasi yung ibang sabon, nagkaka-allergy ako. Kaya yung kanina, wala doon. Kaya sabi ko, hanapin ko. Kaya na, lalabas na naman ako, guys. Pan ko muna ito. Maya konti. Lagyan muna ako ng green tea after nito. Nilagay ko na sila sa ref. Pinagbabalot ko sila sa plastic. Masarap itong nabili ko orange. Yan. Nakabanat na nga kami agad ni Yuan. Diba? Hindi na ako magpapanik-panik. Ayun. Sabong panglaba. Sabong panglaba. Yung sabong panghugas na lang wala ako. Ayun. Ayan. Ang cute ng aking orange. Ayan. 101 kilo. Ayan. Kunti na lang sa akin naman. Ito. Separate ko. So guys, mag-Japanese tea muna tayo. Ayan. At yung siopaw, dalawa na lang yung natira. Kinain namin to kanina ni Johan. At tatlo pa pala, oh. At tapos yung gravy niya. Bali guys, yung nagawa ko is 1 dosena. So, naubos namin ni Johan, ano? Siyam! Si Deepak hindi pa nakakain ito guys. Busy si Deepak eh. Mamaya kakain yan. Ito yung gravy ko. This time nagustuhan ni Johan yung gravy ko. Nahati yung tulog ko kasi nga. Pasensya na kayo sa ingay guys ha. Kasi nga nagre-refill ako ng tubig namin sa tangke. And 5 o'clock, ayan, or 5:30 on ko naman yung isang motor para mag-refill naman siya sa baba naman. Yung stocks namin na tubig pa. So green tea muna tayo at masyadong nakain natin. Parang puro yung fried eh. Fried rice at fried na ano guys. Manok. At hindi na ako magdi-dinner. Tsaka, ano pala, update ko kayo sa pinsan, hindi pa. Plano niya talaga, guys, hindi umuwi. Pero pinauwi na siya ng college, guys, ha? Pero siya, ayaw umuwi. Nasa ano daw siya, guys, sa isang states daw siya ng Amerika. Hindi ko lang sasabihin kung saan. Basta nasa letrang T siya. Nag-iisip sila paano siya nakapunta doon. Sabi ko nga, baka nagbabaliw-baliwan lang yun. Plano niya talaga siguro na hindi umuwi. Pero, pwede kayang ganun na, ewan ko, sabi nga ng kuya, kung gusto niya gumawa ng kalukuhan, wag na siya mandamay, sabi ng kuya. Alam niyo, nainis din ako ba? Kaya sabi ko sa kuya, sabi ko, malaki na yan siya, sabi ko. Tsaka sabi ko, alam niya naman siguro yung ginawa niya, and siya talaga yung magiging responsible niyan. Kasi, alam niya yung mga ginagawa niya, nagpi-feeling ano lang siya, loko-loko ba? Diba? Imagine mo, pinagastos niya pa yung pamilya niya, dalawang gastos na pambili ng kanyang pamasahe. Sana pinarangka niya na lang nung una pa. Nagtambay-tambay pa siya sa sasakayan ng mga eroplano. Tapos nagbali-baliwan siya, hindi pala siya uuwi dito. Nilagay niya yung kanyang magulang guys sa utang. Ang hiram kaya para lang mapamasahe siya papunta doon at saka yung pangalawang pabalik. Grabe talaga guys, parang hindi mo maintindihan yung utak ng pinsan ni Deepak. Pati kami naiinis na talaga. Kaya nga tuwing nakikita ako ni Lira, sasabihan ako ni Lira, alam mo ba ate, ano na yung update? Ganito ganyan si Lira sa akin. Hindi mo talaga alam guys kung saan yung luggage niya. Kasi siya lang talaga yung makaklaim. Hindi man pwede yung ibang tao or dito yung magulang. Yung luggage niya guys, tapos wala na daw siyang damit doon. Ang dala niya, ang carry niya siguro bag. Kung hindi ka pa naman loko-loko. Babaliw-baliwan siguro yun guys. Ewan ko na lang kung anong mangyari sa kanya. Ayaw niya daw bumalik na ni Pan eh. Ayaw mo bumalik, di sana umayos ka, diba? Baka naman, kasi kagabi siguro sobrang busy sila ni Ama. At saka si Deepak busy din. Kaya hindi ko narinig kagabi ko tumawag si Ama. Basta gabi-gabi kasi tumatawag yan sila kay Deepak. Tapos tsaka lang ako magsasalita doon kung magsabi si Ama, Mila, kung gaganon si Ama. Hindi man ako makikisali doon kasi hindi ko naman alam yung mga pinag-uusapan nila. Sila kasi yan guys, nag-uusap-usap. Pero nakarating na sila ni Buwa guys, nandun. Nagla-like na nga si Buwa ng aking story sa Facebook. Ay, nakakamiss lang.
At alam niyo ba guys, nagluto pa ako ng paa ng manok kagabi. Nag-adobo pa ako. Ito yung niluto ko kagabi, oh. Ayan, oh. Oh. Hindi ko pa yan na guys, naubos. Kasi kagabi, yan din yung kinain ko. Kaya late na ako kagabi ng... So, ayun guys. I-end ko na yung aking vlog. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. I love you. God bless us all. And ingat kayong lahat. Bye guys. Good night. Good night.